pag-uusapan natin ngayon sa cybersecurity sa Pilipinas. At hindi naman ako hindi ako expert sa mga ganyan, but we have an expert about sa mga pangyayari sa recent database sa Philippines, particularly yung PhilHealth. At inahin na natin si Mr. Ronald Costillo, na National Campaigner ng Digital Pinoys. Hello, welcome to the show sa Explain Why. Kamusta po? Mabuti naman po. Kamusta po kayong lahat? Okay, first question. Itong PhilHealth data breach, gaano katindi yung hacking sa PhilHealth? I-explain nyo nga, paano nangyari ito? Ano yung 0 day neto? Yung 0 day, medyo hindi natin na kung kailan mismo yung araw na na-capture yung data, no? Pero meron kasing merong ilang days before inamin ng PhilHealth na naka-experience sila ng ransomware attack. Meron ng mga chatter online sa mga cybersecurity forums, sa mga hacker forums. So, may chatter na meron silang nakuhang mga yung Medusa group nakakuha ng data from PhilHealth. So, eventually talagang hindi na kinayang kumbaga hindi na na-contain yung information, so lumabas na rin ito sa mainstream media. So ang dinisclose unang-una ng PhilHealth ay merong na-capture yung mga member data na-capture yung mga employees data nila. So yung employee records nila nakuha daw ng Medusa group at nilock nila ito, in-encrypt nila at nag-demand yung Medusa group ng $300,000 as ransom para ibalik nila yung mga data na kinuha. So initially, hindi sinabi kagad ng government about yung data breaches. So kailangan pa mapunta ng ibang or other sources na sinabi na ganito yung mga. So ngayon, how many data talaga ang nakuha nila? Kasi iba-iba mga nagsasabi. May sabing 600, may sabing 700, 160 folders. So ano ba talaga? Well, yung nung nag-investigate yung National Privacy Commission, nakita nila na merong 730 gigabytes ng information yung involved doon sa ransomware attack. So ganun siya kalaki. Nung una kasi talaga dina-downplay talaga kasi ng PhilHealth nung mga umpisang part. Parang nung una, yun nga, parang sinasabi nila na employee records lang yung nakuha. Then later on, doon sa investigation ng Department of Information and Communications Technology at saka ng National Bureau of Investigation, nakita nila na hindi. Merong member data information na kasama doon sa ransomware attack. At nung ina-access na nga ito ng National Privacy Commission, nakita nila 730 gig yung data na attack. So sa mga ordinaryong Pilipino na nakikinig at nanonood nito sa iba't ibang bansa, ano ba yung Medusa? Hindi ba yan yung, kasi di ba sa television pag sinabing Medusa yun yung maraming mga sawa. So ano ba yung Medusa na yan? Isa bang grupo na yung Medusa ay isang hacker group na gumagamit ng ransomware attacks para mag-demand ng ransom. Kumbaga parang kidnapper kidnapper na kinuha yung information mo, yung mga data mo, tapos i-encrypt nila using their software, tapos sisingilin ka ng ransom. So dito sa PhilHealth, $300,000 in exchange of decrypting and returning the information. At ang claim nila, i-delete nila sa end nila. Pero sa totoo, once na na-capture na yan ng mga hackers, wala naman tayong guarantee talaga na wala silang backup, di ba? Wala silang backup copy. Hindi natin mapangahawakan yun. At kumbaga talagang gusto lang nila kumuha ng ransom. So ano
anong pwedeng gawin ng mga hackers dito sa mga data na to na nakuha nila na extract? Well, unang-una, yung isang yung primary na ginagawa talaga diyan, binebenta talaga online. Meron talagang mataas na demand for this kind of data para bilhin ng mga cyber criminals, ng mga shady na kumpanya, 'di ba? Talagang yan kasi gagamitin nila yung mga identities para mag-create ng bank account. So kumbaga gagamitin yung identity ng mga tao para mag-commit ng krimen. Pero sa kasong ito, hindi nila binenta yung information. Ni-release nila publicly. Kumbaga parang okay, di kami kumita, pero sige, yari kayo ngayon. 'Di ba? So, you see, sinayo, kakaiba ito Excuse. So, kakaiba. So, imbis na pina-ransom nila, binigay nila publicly. Ano sa tingin mo yung kanilang rason why binigay nila publicly para makita yung data? So, baka naman mag-phishing na naman niya kasi i-click nila yung mga link, then makakuha sila ng additional data sa mga interesado or curious about sa kanilang pinublish. Iklaro natin, no? Well, nagbigay sila ng deadline ng ilang araw para mabayaran yung ransom. Pero syempre hindi naman policy ng government yung magbayad ng ransom. So wala talaga nangyaring bayaran. Kaya ang ginawa ng Medusa Group, ni-release nila publicly. Ngayon, kung bakit nila ni-release publicly, according to the according to the Department of Information and Communications Technology, kinargahan ng malware yung mga files, no? So kung sino mang mag-a-access, pwedeng ma-infect ng mga malware na to. Pero syempre, yung iba naman na nakapag-access na, dine-deny nila, parang sinasabi nila hindi, walang malware, pero may risk, 'di ba? So kung ano yung intention nila, kung bakit nila ni-release for free, tingin ko ayun nga, pwedeng kumbaga parang kinargahan ng virus, kinargahan ng malware, or talagang kumbaga parang just to spite the Philippine government na ayaw nyo magbayad, edi ikalat na lang natin tong impormasyon nyo para magamit ng kung sino man at hindi na namin kontrolado yun. So, this could be a veiled threat na ito yung kaya namin gawin. Ito yung extent ng pwedeng mangyari kapag hindi kayo nagbayad ng ransom. Kaya may ang tanong ngayon, may posibilidad bang ulitin nila yan? Definitely meron. Okay. Sunod na question ko sa iyo. Ito ba yung mas malaki ba to sa COMELEC na link noong 2016? Oo, actually ang sinasabi ng gobyerno, this is bigger than COMELEC leak kasi parang dati ay merong parang 55 million registered voters. Pero ito kasi mas malaki yung hindi ko na ma-recall kung ilang gigabytes yung involved dun sa COMELEC. Pero ayon sa National Privacy Commission, mas malaki talaga ito. It's it's beyond, baga parang it's talaga mas malayo yung diferensya. Kumbaga extra large COMELEC, parang ganun. So nangyari na to before in 2016 sa COMELEC data breach. Why do you think na from that, ano nangyari dun sa leak na yon? And then wala ba tayong programa to like standard yung sa cybersecurity or accountability? Kasi nangyari na pala in 2016. Ano nangyari dun 2016? Did they recover it? Or ano yung plan after nun? Well, supposedly, merong cybersecurity roadmap yung Department of Information and Communications Technology. But then again, it's one thing to plan this roadmap and another thing to implement it. 'Di ba? So, may maraming factors kung bakit hindi may implement yan ng mga ahensya ng gobyerno. Unang-una yung decisiveness ng mga executives ng ahensya. Do they really want, is this something that they
want to focus on, 'di ba? Isang bagay 'yun eh. Pangalawa, if they want to focus on this, do they have the means to actually execute it? Ibig sabihin, may pondo ba sila na magagamit o na para ma-implement yung plan for that, yung tactic part ng plan for that year, o partial lang yung kaya nilang implement? Kung meron ding gusto nilang i-implement pero iba yung priorities, 'di ba? Iba yung magkakaibang levels yun ng ano eh. So sa part na to ng PhilHealth, alam mo kasi na nakakadismaya. 3 years ago, meron ng Commission on Audit findings na vulnerable yung PhilHealth sa attacks. So meron silang mga findings tungkol sa mga software, hardware na uninstalled, hindi ginagamit, which is supposedly to be used to protect their system. Pero nakita ng COA hindi ginagamit. So dapat doon pa lang pinaghandaan na nila yon, kasi sabihin dahil hindi nyo ginagamit yan, vulnerable kayo. So a few years after, ito yung nangyari. Pero yung binabanggit kasi ng PhilHealth, yung palusot nila, nag-expire kasi yung antivirus software nila eh. Which is parang unang-una hindi siya acceptable. 'Di ba? Ibig sabihin, ikaw nga, tayong dalawa nga, alam natin na kailangan ng kailangan natin ng antivirus software sa computer natin eh. 'Di ba? So, bakit itong ahensya ng gobyerno na to, na mind you, nung panahon ng pandemic, ng COVID-19 pandemic, nagtaas ng sweldo ng mga executives nila, hindi man lang nila naisip na gastusan yung antivirus software nila. Hindi man lang nila naisip. May COA findings tayo na pwede tayong maging vulnerable sa cyber attack. Hindi dapat i-improve natin, 'di ba? Ibig sabihin, talagang hindi 'yun ang priority nila. 'Di ba? Yun yung malinaw, hindi priority ng PhilHealth executives yung safety ng information na nakastore sa kanila. May punto ka doon. So, nga, no. So, especially pa, nagrereklamo pa sila now that sinasabi nila it's the DICT, the budget from 1 billion to 2022, and next year is 300 million for the next year. So, paano mangyayari rin? So, sinabi nga ni Doc Ligot, ng Data Ethics PH founder earlier, na meron na naman another possible data breach from Philippine Statistics Agency and another 2 government agency. Ikaw, na-monitor mo din ba yun? Well, merong mga online chatter. Merong mga online chatter na meron daw mga government agencies na na leak information. Specifically, yung PNP, yung Philippine National Police Forensic Group, yung at saka yung DOST. So, yan yung isa sa mga binabantayan namin. Pero meron ding online chatter na yung Department of Education daw ay may data breach. Pero, syempre, hindi natin tinitake in face value na na nagkaroon sila ng data breach. So, iniimbestigahan din, tinitingnan din natin to, minomonitor natin, at hineads up na rin naman natin yung mga kaibigan natin sa gobyerno para tignan din nila. Kasi the earlier na habang chatter pa lang siya, ma-check na nila yung veracity kung talaga bang merong data breach o wala. Kasi mahirap din yung kumbaga sa panahon ngayon na sobrang daming cases ng data breach. Kumbaga parang tamang praning na yung mga tao di ba? So they can some people may actually spread rumors kahit hindi totoo na may data breach, pero yun na nga, dapat tignan din ng gobyerno kung totoo ba yan. So ano sa tingin mo yung dapat na tamang hinandle yung situation earlier para hindi na lalong lumaki ito at magkasanga-sanga? Now we have sinasabi PSA, now another. Ano ba dapat gawin ng mga cybersecurity sa government handle to mitigate and mediate with this situation? Well, ayon mismo sa data ng DICT, talagang kumbaga parang mayroong
brain drain ng mga cybersecurity expert dito sa Pilipinas. Very limited yung number ng cybersecurity experts. At in fact, yung mga Pilipino na cybersecurity experts, hindi dito sa Pilipinas nagtatrabaho. Iilan lang yung nagtatrabaho sa gobyerno, as a matter of fact. Karamihan, nasa abroad. Which, na hindi natin sila masisi kasi magkano ba ipapasweldo sa kanila ng gobyerno versus magkano ipapasweldo sa kanila overseas, di ba? Hindi naman pupunta sa ibang bansa yun kung competitive yung pasweldo sa mga cybersecurity experts dito sa Pilipinas. So, yung kailangan talaga dito, yung isa, kailangan i-develop yung i-enhance yung learning dito sa pagdating sa cybersecurity. Ibig sabihin, talagang kung kailangan i-subsidize ng gobyerno yung pag-aaral para sa cybersecurity, gawin na nila. Kasi kung may brain drain pala at ito na yung panahong kinaharap natin, dapat ihanda mo na yung mga future cybersecurity experts mo. Kasi doon na papunta yun eh. Di ba? Lalo ngayon na yung government nagpo-push for digitalization. Tumataas din yung risk ng cyber attacks sa government. At the same time, kailangan nilang kailangan nilang i-ready yung budget for their cybersecurity platforms and infrastructure. Kasi sa totoo lang, yung technology niyan medyo mahal din naman talaga. Pero this is something that the government should really spend on eh. Diba? Hindi naman pwedeng basta-basta lang na sistema yung ilagay natin dyan. Tapos ang laki-laki nung information na sinusubukan mong i-secure. Kumbaga ganito yan eh. Meron kang kahon na naglalaman ng meron ka sa bahay mo, meron kang 100 million US dollars, pero yung padlock mo $5 lang. 'Di ba? So you're trying to protect a huge amount of information with a very small amount of with a very small value of security. Hindi naman uubra 'yon, 'di ba? Ibig sabihin, the higher the stakes, the higher you should spend for the security of this information. Kasi hindi man yan basta-basta eh. Kaya nga tina-target yan kasi it's very valuable these days. So, kailangan talagang gastusan to ng gobyerno. Pwede bang ilagay dyan yung yung confidential fund? Unang-una, hindi mo kailangan ng confidential fund para bumili ng antivirus software. Well, pero kidding aside, ako, sa tingin ko personally, kung gagamitin ng tama yung confidential and intelligence fund para habulin itong mga cyber criminals, pwede naman. Pero sa tingin ko, may wisdom behind din naman kung bakit gustong tanggalan ng Congress ng intelligence and confidential funds yung DICT. Kasi nga, ang binabanggit ng Congress, merong underutilization. Well, sa tingin namin, kung merong programa na hindi na-utilize yung pondo, edi tapyasan natin yung programa na yun. Pero kung pag-uusapan dito ay yung paghabol sa mga cyber criminals, kailangan talagang i-equip natin eh. Kung hindi kung hindi confidential funds, kung hindi intelligence fund, maglaan sila ng pondo para sa pag-procure ng mga cybersecurity systems na available sa ibang bansa at pag-hire ng mga cybersecurity experts. Hindi mo kailangan ng intelligence fund doon. 'Di ba? So, pwede mo naman talagang habulin without intelligence fund. As long as, ang gusto lang naman kasi ng nag-o-oppose sa mga intelligence and confidential funds, kailangan ma-audit. 'Di ba? So, pwede mo naman talagang imbestigahan yung mga yan nang hindi mo ginagamit yung intelligence fund. Minsan kasi masyado nang nagtatago lagi doon sa veil ng paggamit doon sa intel and confidential funds. Kaya nawawala ng tiwala yung mga tao. So, okay, meron kang intelligence and confidential funds. Pero bakit nangyari to? So bakit ka namin bibigyan? Kumbaga, parang sinasabi ng Congress, bakit ka namin bibigyan ulit? Sumablay ka nga. Diba? Pero on the other side, baka kailangan nga naman nila.
Pero tingin ko, bigyan na lang siguro natin, congressman, baka pwedeng bigyan na lang natin sila ng pondo para mag-hire ng cybersecurity expert at bumili ng maayos na system. Kasi yun, tingin ko, hindi mo naman kailangan ng doon. Hindi mo po kailangan ng Intel funds doon. 'Di ba? Saka hindi mo kailangan ng Intel at confidential fund. Yun nga, para bumili ng antivirus. Tama ka dyan. So, sa bawat company ba, meron bang mga like rapid response team o may cyber team sa bawat company? Especially sa government. Because I thought they have their own team to respond immediately. Well, supposedly merong data privacy officer. So, yung data privacy officer, ito yung point person pagdating dun sa pag-ensure na safe yung mga data na naka-store sa opisina, maayos yung pag-handle dun sa datos na dumadaan sa kanila. But then again, parang hindi lahat merong quick response team eh. Diba? Na kumbaga pagka nagkaroon ng breach, susubukan nilang kumbaga parang yung real time may kipag-unahan ka na ma-secure yung yung mga data mo. Parang walang ganun eh. Pero yung DICT kasi talaga, ang experience sa kanila, nagkaroon na ng attack, tsaka lang makaka-respond. So ibig sabihin, may weakness din talaga sa monitoring. Kasi paano ba nila babantayan yan? Supposedly kasi yung mga ahensya ng gobyerno, naglalaan nga sila ng pondo dyan. Pero saan ba nila ginagamit yung pondo nila? Ba't ba hindi nila? Parang common sense lang yan, di ba? Meron akong nakasecure sa akin na malaking database. So, halimbawa, PSA, nasa akin yung mga birth certificate, death certificate, marriage contract, di ba? So, napakalaking impormasyon nito. Pag na-leak to, kawawa yung publiko, di ba? So dapat gastusan ko yung sistema para hindi mag-leak. Di ba? Kumbaga common sense yun eh. Pero saan napunta? So October month is aside sa Oktoberfest, is Cybersecurity Month. Cybersecurity Month ngayon. So, ano yung advice mo sa mga kababayan natin na potentially kasama sila dun sa data breach dito sa PhilHealth? Ano yung tingin mo advice mo na pwedeng gawin nila to protect yung identity nila? Kasi magagamit na yan ng mga cybercriminal yung identity, either makaka-apply sila ng loans, home loan, car loan, credit card. Ano yung advice mo sa kanila? Ang hirap i-advise nung di ba? Nung magpalit ka na ng birthday. Kaya magpalit ka ng address. Pero sa totoo lang, the public can only do so much eh. Ang hirap magpayo ngayon. Kasi ang maipapayo ko lang yung mga email address at phone number na ginamit nyo doon sa PhilHealth. Palitan nyo ho yung mga account na nakadikit doon, palitan nyo ho yung password. 'Di ba? Pakipag-transact na ho kayo sa PhilHealth, i-update nyo ho yung information nyo, palitan nyo ho yung email address nyo tsaka phone number nyo kasi na-leak na yun eh. Pero everything else, yung pangalan, yung birthday, lahat ng impormasyong binigay natin, nandiyan na yan. Marami dyan, hindi mo papalitan. So siguro, bilinan na lang natin yung mga kamag-anak natin na wala akong gagawing Facebook account na bago, wala akong ilo-loan. So pag merong nag-check sa inyo, hindi akin yan. 'Di ba? At the same time, siguro yung mga financial institutions, yung mga bangko, 'di ba? Pagka merong mag-open ng account, kailangan doble, triple account, doble, triple na pag-check kung sila ba talaga 'yon. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, hindi mo na alam sa panahon ngayon. Ang dali na, kumbaga, parang yung ID na na-leak, i-reproduce lang nila, papalitan nila yung mukha,
gamit yung mukha ng kriminal, 'di ba? Pero pangalan mo, so yari ka doon. 'Di ba? So nakakatakot na sa panahon ngayon. Kaya kailangan yung ibang mga, sa totoo lang, yung gobyerno kailangan nilang mag-isip talaga ng malalim dito para nila i-mitigate yung problema. Pero alam mo, sa tingin ko, sa laki ng abala nito, dapat i-compensate nila yung mga biktima ng data breach, ng ransomware attack. So sa tingin mo, dahil nga napakalaki na itong data breach na to, tingin mo na it's about time na dapat magkaroon ng cybersecurity awareness program yung bawat gobyerno para sa kanilang mga empleyado or private sector din and public sector para to minimize this yung risk? Sa tingin ko, unang-una dapat mag-set na ng kumbaga mag-set na yung DICT ng minimum standard ng cybersecurity system sa lahat ng government agencies. Ibig sabihin, yung minimum na yon, applicable siya sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero habang pataas ng pataas yung laki ng data, ng information na nakastore sa'yo, pataas din ng pataas dapat yung requirement. Pero tama ka, dapat talaga tutukan ng gobyerno yung pagturo, yung pag-equip sa hindi lang sa mga empleyado ng pamahalaan, hindi lang sa private sector, kundi sa buong publiko. Sa lahat ng mga tao, kailangan i-prioritize na ngayon yung pagtuturo ng yung pagtuturo ng digital literacy. Kasama na yung mga risk ng cyber attacks. Kasi alam mo, sa totoo lang, yung Pilipinas, isa siya sa mga bansa, if not the country, na merong pinakamataas na social media use. Pero alam mo, ang Pilipinas din ang may pinakamababang digital literacy rate. Kulelat yung Pilipinas sa digital literacy, kaya maraming kababayan natin ang naloloko. At ang dapat nasisihin talaga dito ay yung pamahalaan, kasi hindi naman niya tinuturuan yung taong bayan kung ano yung mga risk doon sa paggamit ng digital technology at paano mo ito iiwasan. May punto ka dyan. So last question for me, Ronald. Ito na ba muli? Meron pa ba tayong abangan? So, ano yung solusyon natin dito? Ay, alam mo, sa totoo lang, nakakapagod di ba? Kung hindi aayusin ng gobyerno, this will not be the last. Ilang buwan pa bago matapos yung taon. Di ba? So, pero may panahon pa. Ibig sabihin, hindi pa napapasa yung 2024 budget. Baka kailangang balikan yung mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno at since Congress has the power of the purse, i-mandate na nila na gumastos ng kung gaano kalaki mang amount para makapag-procure yung mga ahensya ng mga cybersecurity software nila, no? Kasi kung hindi talaga sila gagawa ng mga drastic moves dito para mapigilan yung mga susunod na cyber attacks, posibleng hindi ito yung huli. At meron pang mas malalaking may mga mas malalaki pang database na pwedeng atakihin. Diba? Recently in-implement yung SIM registration law. So yung SIM registry, ito na yung kinakatakot natin. Nag-create tayo ng panibagong database. Ayan na. So nangyari sa PhilHealth, hindi imposibleng mangyari sa SIM registry. Meron pa tayong actually ayoko na palang banggitin kasi baka mamaya may nanonood tapos maisip nila pwede pala yun. Di ba? Pero this could not be the last. Kahit pa bilhin ng gobyerno yung pinakamagandang the best available technology, hindi na ba mangyayari? May posibilidad pa rin kasi ang teknolohiya nagde-develop yan eh. Di ba? So, we will always be playing catch up with cyber criminals, pero hopefully sa mga susunod na panahon may kakayanan tayong i-fend off yung kanilang mga attacks. Pero kung ganito pa rin yung i-implement natin for the next years, wala tayong tsansa, di ba? Kaya kailangan talaga nagawa na ng paraan ng pamahalaan na masolusyonan ito sa lalong madali.
Maraming salamat, Ronald Castillo ng National Campaigner of Digital Pinoy. So, before you go, saan in case yung mga listener natin at mga audience, they need to contact you for anything like advice, paano kayo ma-contact pala? Yung website natin, pwede silang mag-reach out dun sa website natin na www.digitalpinoys.org. Pwede rin sa Facebook page natin, yung Digital Pinoys. Meron din tayong TikTok, may Instagram tayo, may Twitter tayo. So kung may mga katanungan sila, pwede silang mag-message dun, no, para tingnan natin kung kaya nating tulungan, no. Pero hinay-hinay lang po tayo kasi puro po volunteers dito, pero we'll try to help as much as we can. All right. Maraming salamat, Ronald Castillo ng National Campaigner of Digital Pinoy. So ito na naman po yung isang another episode po na Explain Why. It's parang start with why. Why what's happened? Paano nangyari ito? Maraming salamat at see you po sa susunod na episode. Thank you.